kapatiran o kung sino man. Kaya wala tayong karapat. Basta, isipin mo kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, yun ang pahalagahan mo. Amen. Pero kasigurado talaga mga kapatid, lahat ng nasa atin ngayon galing yan sa Panginoon Diyos. Ito totoo. Ano-ano yan? Kung meron kang bahay, salamat mo na yan. Diba? Kung meron kang pagkain, trabaho, pasalamat mo na yan. Hindi ka yan eh. Kung meron kang anak, pasalamat mo na yan. Kung meron kang magandang paglilingkod, pasalamat mo na yan. Kaya nga sabi ng Biblia, in everything give thanks to the Lord. Bakit ito isinulat ni Paul? Now, katulad ng nabanggit ko naman, si Paul po, nakakulong nakakulong na po siya. Nakulong siya dahil sa pananampalataya. Saka naman nakakita, nananampalataya ka lang, nakulong ka pa. Kaya ito, ganito ang mga salita niya. Sabi niya, huwag kayong malungkot, kahit ako nakakulong, hindi pa nagbabago ang mga pangangaral at ito ngayon ang ibinabago. Kahit ako nakakulong, tandaan ninyo, kalooban pa rin ito ng Diyos at ito ay may biyaya pa rin. At anong biyaya? Alam niyo, kung hindi siya nakulong, hindi siya susulat. Hindi siya susulat sa taga-Epeso para i-encourage sila. May mga pangyayari po kasi sa buhay natin nangyayari. Minsan ayaw natin, minsan nagtatanong tayo, pero hindi mo alam, kaya ka nandiyan sa sitwasyong yan. Inilagay ka ng Diyos ko. Pag-alala mo mabuti kung ano ang gagawin mo. Kung paano mo pasasalamatan ng Panginoon. Kasi sa lahat ng bagay daw, pasalamatan ang ating Panginoon Diyos. Everybody say amen. Ito nang umakyat siya sa kalangitan, mahirap intindihin ito nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng kaloob. Ito po ay nakasulat sa aklat ng awit. Yung aklat ng awit, una, aminin ko, hindi ko alam ang tono nun. Aklat ng awit po kasi, Psalm 68, inaawit po yun. Amen? Hindi po yung binabasa basta-basta. Bakit inaawit? Ang pag-aawit po kasi, kaya ka lang kumakanta dahil sino sa inyo na subukang gumawa ng awit, magpupos ng awit? Bihira po. Amen? Ikaw, ilan na nakumpos mga awit? Wala. Rante, may nakumpos, Wala pa. Wala. Sweetheart, may nakumpos ka ng awit? Di ba meron kayo kinumpos na, di ba? Yan. Di ba? Natumpos ka rin ba noon? Atis mo kami ni Pastor. Di ba? May di ba natutunan? Nga pala nun, natutunan natin gumawa ng awit para sa Panginoon. At tayo po'y nakagawa ng 22 awit yata. Paano ka nakagawa ng awit? Yun ay galing sa puso, galing sa pangunawa, at pasasalamat sa Panginoon. Kaya pag magbabasa kayo ng awit, mag-iingat po kayo doon sa paggamit ko. Kasi hindi iyo yun. Uunawain mo yun. Bakit niya inawit yun sa Panginoon? At yun ay nailagay para magbigay ng mensahe sa iyo. Amen? Hindi iyo yun. Ang ginagawa kasi ng iba, ginagawang memory verse. Wala kang ginagawa doon at tuudang. Lahat dito mga kapatid ng memory verse, huwag mong gagawin memory verse kasi wala kang kinalaman doon. Kaya natin ito pinag-aaralan para makita natin ang takbo ng panahon nung ang mga unang tao, unang mananampalataya ay nagsisampalataya sa Panginoon Diyos. Ang sabi niya rito doon sa mga taga-Efeso, binigyan kayo ayon sa sukat. Ito sabi na nung, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa lupa. Ang umakyat, bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan sa kabila ng mga langit upang malaganapan ang kapangyarihan ng lahat-lahat. Now, makikita nyo sa original, meron po siyang parenthesis. Ibig sabihin, sa original, wala po yan. Wala po yung binasa ko.
Ibig sabihin, edited po ito. May nagsingit niyan sa sulat niya na pinaliwanag niya. Wala naman siyang intensyong masama. Pero sabi rin, kasi may nagtanong, sino umakyat sa langit? Pinaliwanag nung nag-edit nito, anong ibig sabihin? Wala pa po kasi umakyat sa langit. Ano po? Wala po. Ang sabi niya rito, wala pa umakyat sa langit. Yung galing sa langit na bumaba, siya rin yung umakyat. Nag-get sa inyo mga kapatid? Ano, sir? Yung, ulitin ko, sabi, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya dito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan sa kabila ng mga langit upang naganapan. Sabi rito mga. Na madaling salita mga kapatid. Ito mahirap, no? Medyo may ano sa theology. Kahit saan ninyo tignan mga kapatid. Nung nanaginip si Jacob, nabasa na ba natin? Hindi kaya tayo dumarating na. Yung nanaginip siya, tapos nakita niya nagbukas yung langit. Manhik manaw. Sino ang manhik manaw? Mga angel. Yung salita niya, ibig sabihin, merong mensahe yung Diyos pinadadala rito. Ganun lang po. Ano? Eh kaso pag drawing na sa comics, talaga naman may pakpak na, may hagdan pa. Huwag po kayo maniwala kung gano'n. Ano po? Yun ay, siyempre sila yung mga artist, concept. Ito drawing nila. Yung nakakita naman, akala ganun. Wala pong ganun. Ha? Ibig lang sabihin, manik manaw. Sinabi rin nung bago likain siya at Eva, ang Diyos, sabi noon, tuwing tapon, bumababa raw. Pero talaga ang meaning nun, wala pong space limitation ng Diyos. Kanya yung lahat. Amen. Pag sinabing ang anghel ay manik manaw, ibig sabihin, kanya rin itong lahat. Yun lang naman ang meaning nun eh. Amen. Now dito tinanong, bakit may bumaba? Pagpapatunay lang mga kapatid, na hanggang sa panahon ng Panginoon Kristo, kanya pa rin yan lahat. Amen. Wala daw umakyat sa langit na hindi muna bumaba. Amen. So tigil-tigilan natin yung paniniwala natin, uy, namatay si nandun na umakyat sa langit. Wala pong ganun. Wala pong namatay na akyat sa langit. Kahit ante, magtasal-tasal pa tayo ng ibang 10 Ginoong Maria o ano pa yun, hindi po aakyat yan sa langit. Tama, Pastor, sa purgatorio lang. Kung nakatwirang sa purgatorio daw. Wala po, lahat po tayo dito sa lupa lang. Pag nabuhay na maguli tayo, dito lang po tayo sa lupa. Paano po yung rapture? Hindi po tayo sa langit. Dito lang po tayo sa gitna. Sasalubugin lang natin yung Panginoon sa Kristo, tapos bababuli tayo. Ba't ba gusto nyo sa langit? Sino sa atin ang gusto sa langit? Gusto niyo pumunta sa langit ngayon? Kaya doon nakalagay doon sa mga lapida, sumalangit nawa. Di ba? SLN. O kaya RIP. Wala pong ganun. Kasi yung maling paniniwala. Hindi mo kailangang umakyat sa langit. Dahil, bakit? Dahil yung Diyos mismo, bumaba na nga. Dito sa hindi natin kailangan magpakahirap, magpakabanal, magpakatuloy. Amen. Para ma-please natin ang Panginoon Diyos. Sabi ng Biblia, siya na mismo ang bumaba. Amen. Alam niyo, yung salitang yan mga kapatid, kaya siya na mismo ang sumalubong. Naalala niyo yung alibugang anak, di ba? Kinuha niya kay Mana, nilustay niya. Amen. Tapos nung wala ng pera yung anak, bumalik siya sa pilihan. Ano na po na ninyo doon ba? Katangian niyo. Sino ang sumalubog? Yung anak o yung tatay? Diba? Ang tatay po ang sumalubong. Kinagalit tuloy yung panganay. Ba't yung ginawa yan? Kasi ang pagsalubong po, mga kapatid, o pangunguna sa pagsalubong ay katangian ng tunay na pagmamahal. Kahit yung mga anak nyo, pagmasdan nyo, yung mga anak nyo,
Pag nakita kayo niya, kayo ba ang tumatakbo papalapit? Hindi sila po. Matutuwa sila. Meron naman silang hihinga ng pera. Ay, si dati, ay, si mami, papili ka. Jollibee, oh yan. Pero usually, ano lang yun eh. Natural na, ang ibig lang mensahe sa atin ng Panginoon, dito ko puputulin sa gilid. May inilaan po ang Diyos sa atin. Ang kinakailangan na lang natin, tanggapin. Mga kapatid, ako tinanggap ko na sa Panginoon Diyos. Sana kayo, tinanggap nyo na rin. Kasi pag hindi nyo ginawa yung mga kapatid, wala na kayong ginawa ko nyo. Kung gari, nananalangin, Lord, bigyan mo kami ng, pinanalangin na ngayon ng panapala, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, doon na lang, kumpleto na lang. Ito may naghahanap pa pa kung ano-ano. Ibig sabihin, hindi na sa Diyos yung ginagawa mo. Hindi na sa Diyos yung iniisip mo. Dito ko tapusin ang sabi ng Panginoon. Ang sinuwagan, seek ye first the kingdom of God. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Dumating na nga, nandiyan ako. Diba? Huwag niyong iisipin kung ano ninyo. Yan. Makakainin. Ano pa? Iinumin. Puro sa ano yan, ito? At gagamitin. Lahat ng yan daw ay ginagawa ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Hanapin mo muna, mga kapatid ng Diyos, dumating na po. Sinabi yun ng Panginoon sa Kristo nung time ngayon kasi sila ng anak ng Kristo. Dumating na po siya. Tayo ang maswerte, hindi na tayo naghahanap, dumating na po siya. Siya mismo, sabi rito, ito na ngayon ang paliwanag sa binasa natin, bumaba po siya galing sa langit. Siya po ang sumalubong sa atin, hindi po tayo ang sumalubong sa Kanya. Amen. Napakahalaga po mo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon Diyos. Siya mismo bumaba galing sa langit. Huwag ka na mag-isip, naaakyatin mo pa yung langit. Siya na nga yung bumaba eh. Siya na nga yung sumalubong. Ano pa ba ang hihingin mo? Dapat daw maging katulad tayo ng mga bata. Ang bata, mga anak nating yung mga kapatid, wala silang pakialam kung ano ang kakainin. Tama? Wala silang pakialam kung anong iinumin nila. Tama? At tigit sa lahat, wala silang pakialam kung anong pasusod mo sa kanila. Sino ang namang problema ron? Sir Pelin, 13. Sino anong problema sa 13, Sister Pelin? Magtapat ka, Sister Pelin. Ay, Diyos, ang ganyan. Hindi ko na ako mamigili ng ganun. Di ba ang magulang ang lahat na nag-provide? Kayo, may mga anak na, di ba? Ante, di ba? Sino ba nag-provide? Magulang pa rin. At ang isip lang ng bata, kaya ang sarap maging bata. Sabi, dapat ang inyong pananampalataya ay tulad ng mga bata. Anong meron sa mga bata? Walang ginawa kundi. Tagatanggap po tayo, amen? Tanggap po tayo. Ngayon, pag may na-receive na tayo, pwede mo rin naman siya, ibigay din yung, ay, nakakamihan po ko nun. Mabigay ko naman sa kapwa ko. Yun ang yun, ganun. Pero wag nating sabihin na wala tayong tinanggap sa Panginoong Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng pulubi sa karsada na wala siyang tinanggap sa Panginoong Diyos. Mali po yun. Magkamisan kaya sila naging pulubi, merong mga nangyari sa buhay nila kaya sila nagkaganap. At hindi na natin, hindi pakialaman kasi nandun na sila, hindi natin alam ang istorya. Pero sa buong buhay natin mga kapatid, una, dito ko ano, yung buhay pa lang nung ipanganak ka, bigay na ng Panginoon Diyos yun. Buhay mismo. Kaya nga mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, huwag tayong manghinawa, huwag tayong malungkot. Wala namang malungkot na sa atin, no?
Ako, hindi na, sinusubaybayan ko rin kayo mga kapatid. Sa totoo lang, ang buhay natin, paangat naman. Mangat naman eh. Pinagpala rin ng Panginoon. Dati nga si Sister, wala naman tindahan ito. Ngayon may Alpha Mart na. Oh, may pure gold na. Ano pa bang ibig sabihin nun? Oh, ikaw nawalan ka ng, hindi ka nawalan. Meron lang ipapalit yan na, Mas na. oo, naka-Amerikana siguro. Amerikana, naku. Apam! Ayaw mo na Apam. apam. Mga Amerikano? May pisbunan. Ha? May pisbunan. May pisbunan. Hindi, sa tanda lang na, bisa nagbibiro tayo pero ako nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi naman talaga tayo pinabayaan. Noong una, parang mukha lang tayo kawawa. Ako nga nun eh. Pati nga magulang ko, bakit ka nag-resign ng trabaho, saan ka kukuha ng pagkain? Eh, hindi na ako sumagot. Kasi hindi ko may alam ang sagot eh. Oh. Paglipas ng panahon, hindi naman pinabayaan na dito pa rin tayo. Ang malaga, tinanggap natin yun. At huwag kayo mag-alala, marami pang darating na biyaya galing sa Panginoon. Kasi pangako niya yun. Kaya ako, natutuwa, nagagalak, di naman tatanong, bakit si ganito ay pinagpala? Ba dapat lang, kasi yun ay, ano talaga ng Panginoong Diyos sa lahat ng mananalig sa Kanya. Tayo manalangin sa glit, takilang Diyos, maraming po salamat sa pagpatuloy ko kaming minamahal, inaaruga, inaalagaan. Sa kabila ng lahat ng aming pong kalagayang ito, ngayon nakikita po namin ang inyong pagpapala. Narito po kami, may buhay, may kalakasan. Ito ay sapat na upang patunayan na ikaw ang Diyos na bumaba sa langit at ngayon ang siyang nag-aalaga sa bawat isa. 2,000 taon na mahigit nang ipakita mo sa sanlibutan ito na kahit ang iyong buhay ng buktong na anak ay hindi mo pinanghinayangan, maituwid lamang po ang lahat ng aming kasalanan at pagkakamali. Lord, maraming salamat pagkat isa kami sa iyong hinirang. At alam ko marami pa kayong tatawagin, Lord. Kung mayroon pong pagkakataon, magamit po ang bawat isa sa amin na bilang daluyan ng biyaya mo, Diyos. Pinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Tayo ako dito sa ating communion. Ating awitin dito. Okay. Awitin natin. Wala yung ating operator kasi. Ano yung awitin natin? Ha? Tayo manalangin, dakilang Diyos, narito po sa aming harap ang simbolo ng iyong malinis sa katawan at ng iyong malinis sa tuwa. Ano po ito? Ito po ang nagpapaalala sa amin, matagal na kaming tinubos sa aming buhay na kasalanan. Matagal nang nabubuang yung banal na dugo upang kami makapamuhay ng may kaisa. Bless mo ang tinapay nito, Lord, sana ay patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pa, mga kahinaan sa aming puso at sa aming isip. Bago namin tagapin ang lahat ng mga amin na biyaya in Jesus' name. Amen. Amen. Tanggapin niyo inyong bahagi sa katawan mo.